Hello Ray guys! Good afternoon sa inyong lahat. So today, we're going to the forest because we will try to look for mushrooms. It's been about 2 weeks na yata since hindi ko napuntahan yung mga places kung saan nagpipick ako ng mushrooms guys. So check natin today, baka meron nang tumubo kasi umuulan ng umuulan tapos init, and I think that's the best temperature for them. So i-check lang naman natin, and we are not gonna be expecting anything. So dito na tayo guys sa gubat. Maliit lang ito na forest, tapos tabi nito is field na, or yung hindi man rice field guys kasi wala mang rice field dito. Yung taniman siya ng mga anong tawag niyan mga oats, mga ganyan ba. Nagpunta na ako dito dati. Tapos, meron ako nakitang ilang piraso. OMG! Guys, tingnan nyo. Nagpunta na ako dito dati, guys. May nakita na akong ilang piraso. Pero tingnan nyo to. Oh my God! Hala, ang dami, guys. Yung iba maliliit pa yun, oh. Pero oh my God, tingnan nyo. Hala, guys, ang lalaki na ng chanterelles. Hala, ayun pa doon sa likod. Wala man to dito before. Bago ito guys, or siguro last year, nung nahanap ko itong lugar na to, akong mata guys, baka naglibot-libot na. Kasi tawag ani, wala siya dito na tumubo. Pero first time ko na meron ako nakita dito guys. Yung iba una, na dual na. Na ano na siya, kay meron sigurong dumaan dito na animal. Yan o. Hala. Alam nyo yung chanterelles, kapag binenta ko to, 15 euros lang siya per kilo. And mahirap din siyang linisin kasi magaan kasi ang mushrooms guys. And kapag binibenta nila to, kasi naman pag binenta ko, tax free. So 15 to 20 euros per kilo. Tapos kapag binenta ng ng businessman, example yung Vietnamese na lalaki na businessman, pag binenta niya 20 euros na per kilo, doble na siya guys, or 30 euros or 27, about ganyan. About mga 30 euros na per kilo. Kasi meron na silang tax. Ayun, pero magpipik lang ako. Depende lang kung gaano karami ang pwede nating mapik ba. Pero sobrang dami. Oh my God, ang lalaki nila guys. I-pick up ko muna to. Tapos of course, same routine. Titingnan nyo na lang. Kinukuhanan ko naman ng video lahat guys ng mga mushroom picking ko para makita nyo kung paano ko siya binunlot doon sa lupa. But yeah, i-pick up ko muna to guys. Grabe kagwapa ani guys. Grabe jud. Gwapa kay si ante. Ngapahan ni Hello guys, grabe dakuha ni Oh my G. Kagwapa. Na-pick up ko na yan doon guys. Tingnan nyo. Ayan na. Pero tingnan nyo naman to. Oh my God. Sa di kalayuan guys. Tingnan nyo to. Ang ganda. Ang ganda.
Hala, mga giant chanterelles, they are back. Ang ganda, guys. Paano ko ba ito kukunin? Oh my God. Nalilito ako. But yeah, ito na. Yan oh. Uy, nasira. Tingnan nyo guys, ang ganda. Ito pa yung isa. Ayun guys, may nakita na naman ako. Andun sila sa loob. Paano ba ako pupunta doon? Parang may animals na pumupunta dito ba? Hindi naman sila animals na tao. Ayun guys, ang dami! Ala, ayun oh. Ayan! Gandahan lang tayo. Ayan o, yung iba maliliit pa guys. Yung maliliit, babalikan lang natin yan. Yan o. Mata ko talaga sa ibang dapo nakatingin kahit na andito na sa harap ko kasi kailangan lakihan ang mata kapag nag-mushroom picking talaga. Ayan o. Na-pick up ko na yun doon guys. Lalakad pa ako dito. Wala pa ako makita na iba. Baktas lang taniday. Feeling ko mayroong deer na naglalakad dito guys. Kasi yung mga deer, yung mga forest animals, same place lang din yung binabalikan nila guys kung saan sila naghahanap ng mga pagkain. And dito sa forest na to maraming small pathways na hindi gawa ng tao kundi gawa yan ng mga forest animals. It can be fox, deer, or anything. At yeah, wala na ako makita dito banda. Uy, may malaking bakukang. Actually, dito din yung same place last year. So, kung saan ako nakahanap ng mga black chanterelles. Pero, hindi pa nagsilabasan dito sa area na to guys. Tara, lipat tayo sa ibang lugar or sa ibang side ng forest na to. Bakit ako sure na forest animal yung mga pathway na yun and hindi pathway ng tao or duwende? Kasi guys, sa tabi ng maliit na forest na to is yung field. Actually, itong dinadaanan ko ngayon is dito dumadaan yung tractor kapag nagtatanim sila. So yung field dito guys is sa tabi lang nitong maliit na forest na to. Andito yan oh. Field na yan siya dyan. Ano ba yung tinanim nila dyan ngayon? Parang ang tinanim nila guys is yung rye. Rye yung tinanim nila dyan ngayon. Wala man kasing rice field dito guys kasi hindi man rice is life dito sa Finland. Patatas and tinapay is life man dito. Yan. Ikot-ikot man ako dito guys. Maghahanap ulit ako ng lugar na merong mushroom. Lakad is life din talaga itong mushroom hunting. Hindi kagaya ng blueberry picking na ang blueberry will grow like a big area. Marami kang makita doon ng mga blueberries. Pero ang mushroom guys, kailangan mo talaga siya i-hunt. Hanapin mo siya because they grow in particular places kung saan meron silang host tree. Doon kasi sila kumukuha ng nutrients sa ugat ng mga puno. O dito meron din dito pero
na-damage naman guys. Pero merong isa na pwedeng i-pick up. Yung iba is hindi masyado maganda pagkatubo. So ang kukunin ko is itong gapahon lang guys. Ang iba, iiwan natin yan dyan. Para kung merong gustong kumain yan, like yung forest animal is, meron siyang makakain. Hello guys! Aray! Nasangit akong agtang. Hello! Tingnan nyo! OMG! Parang carpet na naman! Hala! Kadagan! Dagan na oy! Tura o! Tura pa! Andun sa ilalim ng moss. Ayun pa guys! OMG! Sobrang dami! Ito pa nga din sa harap ko. Ayan o! Hala! First time ko nakakita dito guys na sobrang dami. Kasi last year, nung pinuntahan ko to, sobrang late na ako. Oh my God! Ang dami guys! Yeah! I-pick up natin to guys. Oh my God! Dahan-dahan tayo bikay. Ayaw natin silang apakan. Ayaw natin silang sayangin. Ayun pa oh! Nasa ilalim lang ng moss. Hala ka oy! Salamat Lord! Thank you Mother Nature sa blessing. Tingnan nyo guys, ito yung nakuha ko doon sa kabilang side. Nalinis na yan. Wala na yung mga ugat-ugat niya. Pero tingnan nyo naman to. Ito is, dito lang to guys. Mga dito sa area na to. Pero may mga iniwan ako doon kasi sira na sila. Kasi na ano, matanda na guys. Yung iba kasi, lumalaki talaga. Yung iba naman, hindi siya gaano kalaki. Pero ito sobrang dami. Grabe oh. Grabe guys, sobra kadami. Ganyan karami guys, isang maliit na lugar lang, maliit na forest. Gaano pa kaya kung buong gubat, merong lamang chanterelles, di ba? Isipin nyo na lang. So, lilinisan ko muna to. Muyaka na lang dyan ko ano diri guys, kaya kapoy magay masig tuong ba, magtuwad-tuwad, tani diri sa, ano, matay bangko. So, mulingkod na lang ko dyan sa floor, o ako nang limpiyuhan. Grabe, sobrang daming mushrooms. Yung chanterelles this year guys, early sila. As in. Sharo. Pero lilinisan ko pa to pagdating ng bahay. Tingnan nyo, yung iba is medyo old na. So, inuud siya. Kasi edible talaga itong chanterelles. This is one of the prized mushroom dito sa Finland. Yan oh. May uod na yung iba guys, yung masyadong malalaki. Yan, tapos tanggalin natin yung uod kasi okay lang naman kumain ng uod kasi protein din naman yan, pero itong chanterelle na lang. Ayaw na lang po ng ulod eh. Grabe gwapa kayo guys oh. Diba? Yaka na dyan ko diri guys. Malinis man tong gubat uy. Wala may nalibang diring tao. Ang nalibang diri animals raman, pero wala may tai diri sa akong gilingkuran guys. Ug nay tai di swerte. Pero uy, grabe kagwapa sa chanterelles guys, as in. First time ko actually dito sa area na to na maraming nakuha. Kasi last year, may nakuha ako pero konti lang. Kasi late ko na to nahanap itong gubat na to. Hindi ko inaakala na yung pinakamalapit pala na gubat sa amin, yun pala yung may mushroom. Ang layo pa ng dinadrive ko guys para maghanap ng chanterelles, pero mayroon lang pala dito malapit sa bahay. Gibinhod akong mga tiil guys uy. As in gibinhod. So after nito, pag nalinis ko to, uwi na rin ako ng bahay kasi puno na yung aking basket. So magagabi na rin guys. Maliwanag pa pero it's actually past 6 o'clock na ng gabi. Konting oras sa gubat, maraming pagkain. Diba?
Tanggalan ko lang man siya ng yung dulo nga niya guys, kasi ito merong lupa. So, yan lang ang tanggalin ko. Tapos, yung the rest is, sa bahay ko na siya lilinisan. So, paglinis ito, hindi siya kailangang hugasan kasi malamog ni siya day. Kung imo siyang hugasan. Kaya nga, yung knife is merong brush and knife sa kabilang side. Ganito lang ang paglinis nito. Brush lang. Hindi ito kailangang hugasan ng tubig. Kapag niluto mo na, di hugasan mo. Pero pag linis lang na hindi kailangan. Kasi brushing is enough sa mushroom. Saka dito sa Finland, malinis talaga ang forest, guys. Kaya, safe. Yung lola nga ni Nico, tinanong ko siya, paano yun kapag nangunguha kayo ng mga berries noon? Kasi si mga raspberries, guys, inuuod din yan sila, of course. Kasi organic yan, lalo na itong mga mushrooms. Kinakain ito ng snails, ng mga uod, kasi nga edible siya. And yung kinakain lang naman ng mga uod is lahat na mga organic or walang pataba, walang halong chemicals. Kaya inuuod sila. Sabi ng lola ni Nico na sabi ni mama na marami na daw siyang nakain na uod sa buhay niya, guys. Doesn't matter daw kasi protein din daw yun. Yung lola kasi ni Nico, guys, taga countryside din, taga dito. Kaya on the go din yung lola niya. Matanda na si mama, guys, pero she's one of my favorite person here sa Finland. Kasi love na love niya kami, guys, of course. Like sa inyo, na love kami, 'di ba? Love din namin, favorite din namin kayo. Kaya we really try our best na magkaroon talaga ng daily vlogs so we can update you with our simple life dito sa countryside. Sobrang ganda talaga ng mushrooms. Tsaka itong mushroom picking, guys, ang sarap talaga sa pakiramdam. Nakakawala talaga siya ng stress. Promise, nakakawala siya ng stress. Iba talaga yung dating ng mushroom picking sa akin. Lalo na yung haviki. Iba din talaga ang dating ng haviki, guys. Kasi malaking tipid talaga din sa pagkain. I don't know kung ibebenta ko ba to or ikukonsume na lang namin to. Plano kong gumawa ng chanterelle pie or chanterelle pasta para pagkain namin bukas. Meron kaming makain for our lunch. Maraming pwedeng gawin sa chanterelles, guys. Pwedeng gawing sauce, pwedeng ipan-fry mo lang siya gamit ng small amount of butter. Tapos ano pa ba? Pies, cakes. Cakes ba? Pies nga, guys, pies. Yung meron nga ako nakita na chanterelle ice cream. Tapos itong mga ugat-ugat, guys, itong mga tumoy niya, guys, dito lang yan, iwan ko lang yan siya. And may magko-comment na naman dyan na hindi ko tinatabunan. I always cover my places. And I always leave a trace. Like itong mga ugat-ugat niya. Same like with the other mushroom pickers. But I cover my places. And I never fail to cover them. Kasi kung hindi ko yan tinatabunan, wala akong babalikan. Like other secret places ko, guys. Nasusurprise ako. Like last year, konti lang yung na-pick ko. Pero this year, sobrang dami kong na-pick. Doon sa mga binalikan ko ng mga lugar. Yung ibang lugar nga, hindi ko pa napuntahan. Pero actually, sa totoo lang, sa sobrang dami ng secret places ko, parang na-secret na rin siya sa akin. I mean, kasi nakakalimutan ko saan sila banda. Sa gubat kasi, pag naglakad ka sa gubat, wala naman akong signs or marks na nilalagay doon. Basta matandaan ko lang. Tapos each year, may mga bagong damo and puno na tumutubo. Kaya
nakakalimutan ko rin saan banda. So, konti na lang guys, tapos na ako dito. And, uwi na ako ng bahay. Kasi puno na yung aking basket eh. Tsaka gabi na rin. Pero sobrang dami nating chanterelles na nakuha today. Nakakatuwa. Pag sinipag ako bukas, gagawa ako ng pasta. And kapag sinipag ako, makukunan ko siya ng video. Ni, grabe kadakuan niyo. Itong chanterelles guys, pwede mo itong kainin na raw. Ang lasa niya is earthy taste. Masarap. Pero may mga mushroom na hindi pwedeng kainin na raw. Dapat kainin sila na luto na. Same like nung Corvus yeni or yung first mushroom na lumalabas kapag springtime. Dapat yon pakukuluan yon ng 2 to 3 times tapos itatapon yung tubig bago mo siya ma-consume. Kasi nakakalason yun kapag raw. Pero itong chanterelles, pwede mo siyang kainin na raw or hilaw. Puno na yung ating basket. Di ba ako natatakot sa gubat? Hindi guys. Kasi maliit lang kasi ito na gubat. Pero kapag malaking gubat, medyo natatakot ako. Kasi merong mga gubat na parang weird. Yung, basta weird ang feeling. Kasi sa sobrang laki ng gubat eh. Nawawala ako minsan. But, noon talaga nawala ako and nagsigawan kami ni Nico sa loob ng gubat. Pero ito naman is maliit lang ito na gubat guys. Kita ko nga yung sasakyan ko. Yan, doon lang oh. Lapit lang. Tingnan nyo to guys. Sobrang ganda. Sobrang laki. Diba? So yan na yung mga mushrooms ko guys. Napuno na rin yung aking basket. So ito yung mga putol-putol dito. Iwan ko na lang yan siya. Hindi na yan siya kailangan tabunan guys. Okay na yan siya na ganyan. Yeah. So, see you next time. Sana dumami pa next year, no? Kasi this year dumami sila eh. Baka next year maabot na yan dun sa taas. Diba? So yan guys, na-pick ko na. Marami pang mga naiwan guys. Mga sobrang maliliit. And I hope they will grow para mabalikan ko. Pero kung hindi, okay lang naman. Next year na naman, diba? May ibon doon, no? Nakichismis sa akin. Ayun, no? Anong ginagawa ng Pilipina dyan sa loob? Sana yung pamunit diha. Pero yan na yung aking mushrooms. Napuno na rin guys ang ating basket. Ay guys, first time ko nakakita ng tati this year. Ayan o. Mga bullets ba? Wala kasi ito masyado dito sa amin. Tigas pa siya guys. Yan. Wow, ang ganda. Ay, ang ganda guys. Pumasok ako sa panibagong gubat guys. And first time ko nakakita nitong bullets. Minsan lang kasi to dito sa amin. Marami talaga dito sa amin yung chanterelles, funnel chanterelles, yung black trumpets or horn of death. Pero ito, bibihira ito dito sa amin banda guys. And I'm so happy nakahanap ako kahit isa. So beautiful. Hindi ko dala yung knife ko andoon sa car. Nilinisan ko siya mamaya. Ang ganda ng gubat na to kasi sobrang daming moss. Pero wala akong makita ditong chanterelles. Pero ang nakita natin is bullets. Ang ganda, di ba? Andito na ako sa forest, malapit sa bahay namin, guys. And maglalakad-lakad na lang ako. Sa paglalakad ko, may nakita pa akong ilang piraso na chanterelles. And dito, wala masyadong mushrooms talaga.
Kaya maglalakad lang ako guys. Spend time with nature. Tapos uwi na rin ako ng bahay. Thank you so much guys for watching this vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. I will see you again next time. Hey, hey! So, ito na yung mga mushrooms, guys. Tinimbang namin ni Nico. This is 1 kilo and 805 grams. Ayan. Sobrang dami nating mushrooms. Pero hindi na daw bumibili yung Vietnamese na vendor. Kaya, we will try to post it sa marketplace sa Facebook. Baka merong gusto bumili. Pero kung wala naman, gagamitin namin of course ito sa bahay. Uy, nasira.